Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong magandang video dito related much sa treasure hunting dahil sa merong magkakapatid na nagdala ng imahe ng Buddha na nakaukit sa bato at ang kwento nito ay nahukay daw. Nahukay, so ibig sabihin nag-treasure hunt. Kaya merong kahulugan ang mga ganito kapag nahukayan sa ilalim ng lupa. Ang mga imahe na yan ay signs yan na iniwan. Ibig sabihin, merong nakabaon na mga importanteng religious na bagay or pwedeng merong golden Buddha na replika ng bato. Okay, atin yan tatalakayin mamaya. In the meantime, ay atin muna panoorin ang magkakapatid na nagbenta nito sa tindahan or pawn shop ni Boss Toyo. Narito ang video, courtesy ng Boss Toyo Productions. Kayo po ba'y nagtatago sa batas? Hindi po. Lang po ng ngipin. Kakaburot lang sabay. Hindi po. Ano? Yan, pakita nyo kagawapuan at kagandaan nating mga Pilipino. Lagi natandaan tayo ay Pilipino. Okay. So, Muy hyper ah. ano po ang inyong sadya dito sa amin ngayon? Items po namin na nahukay po kasi ng kapatid ko sa ano. Pwede ilagay natin dito, sir. Mahina po ang boses ni Medyo sir. mahina ang boses. Lagyan natin sir, medyo ano siya, silent type. Silent type si boss. Sige po. Nahukay po sa probinsya pa po kasi ito. Sige po, ano po yan? Parang Buddha yung ano nga. Okay, so atin muna balikan sandali ha. Ito yung imahe ng, ayan, imahe ng Buddha, hindi yan golden Buddha, kundi imahe ng Buddha na kaukit sa bato. At ang maganda nito ay nahukay sa ilalim ng lupa. So hindi siya napulot sa ibabaw. Ibig sabihin, ibinaon siya. Kapag mga ganyan, lalo na kapag nakuha yan sa 2 meters na lalim or 1.5, ay pwede nang yan ay signs for treasures na tinatawag natin na Yamashita treasures. Kasi ang Buddha ay replika yan ng mga gilded Buddha na itinago ng mga sundalong Hapon, ibinaon noon. Yung mga nakuha nila ng mga golden or gilded Buddha doon sa Cambodia, dyan sa may mga karatig na bansa ng Cambodia, katulad ng dyan sa Thailand, Myanmar, at saan-saan pa dyan na laganap ang Buddhism na lugar dito sa Asia, ay meron silang mga nakuhang mga estatwa na yung iba ay gawa sa ginto, yung iba ay gold-plated, yung iba ay bronze or tanso. Pero ganun pa man, dahil sa antigo yan, kapag ibinaon yan sa ilalim ng lupa at nakuha sa panahon na ngayon, ay nabibinta pa rin yan. At karamihan ay nag-iwan ng mga ganitong sign ang Hapon bago nila tinapunan. Ay nag-ukit sila ng ganyan and then iniwan para pag-retrieve nila ay kailangan makita nila ang ganitong sign para matumbok ang kinaroroonan ng ibinaon. Karamihan ng ganito ay ano lang yan parang giveaway, mababaw lang. So kasunod galing sa bagay na ito, ayun na yung item sa lalim na 2 to 4 meters galing sa, kung napanood man tayo ngayon ng may-ari nito, ay hukayin nyo ang baba. Kung saan nyo nahukay ito, ay dagdagan nyo pang hukay nyo ng 2 hanggang 4 meters deep. Okay, balik tayo kay Boss Toyo. Ang Dhyana Mudra ay isang kilos ng kamay na nagpapakita ng malalim na pagninilay o meditasyon. Sa mudrang ito, ang dalawang kamay ay magkasalubong at nakapatong sa kandungan, parehong nakaharap pataas ang mga palad. Nasa ibabaw ang kanang kamay at magkadikit ang mga hinlalaki na bumubuo ng isang bilog. Simbolo ito ng pagkakaisa ng karunungan at habag. Ang Dhyana Mudra Buddha Mini Statue ay isang munting rebulto ng Buddha na nasa meditasyon na posisyon. Madalas itong gawa sa brass o kahoy
at may taas na mga 1 hanggang 6 na sentimetro. Mainam itong dalhin kahit saan bilang simbolo ng kapayapaan, konsentrasyon at espiritual na paggising. At ang binibenta sa Pinoy Pawn Stars ay ang mini Diana Mudra statue. Okay. So eto na. Kinikilatis na ni Boss Toyo. Ito, yung 5 meters. Ano lang to. Okay, so parang nakita nating naguguluhan si Boss Toyo kasi bato lang eh. Ang hinahanap kasi ni Boss Toyo ay yung mga ginto, tanso na mga ganyan. Pero ito ay bato, kaya mukhang hindi yata interesado si Boss Toyo dahil bato nga. At meron lang nakaukit. Pero ang hindi alam ni Boss Toyo, dapat ang tinanong niya kung anong lalim nakuha ito. At kayo ba yung mga nag-treasure hunt? At kapag talagang nahukayan sa malalim na parte ng lupa, so napakagandang sign. Kasi man-made sign yan ng nakabaon na kayamanan. Kaya ito ang hindi kasi nakuha ni Boss Toyo. Yung sinabi kanina na nahukay, dapat dinagdagan niya ang mga tanong doon. Kung bakit naghukay kayo, anong lalim nyo ito nakuha, at ano pang mga kasama nito. Kasi merong mga kasama yan na mga iba pang signs na hindi lang nakita kasi ito lang yung klaro na man-made, di ba? E kung may mga katabihan na bato na hugis triangle, square, or bilog, mga signs pa rin yun na ibig sabihin, meron ngang ibinaon undernet sa sign na yan. Kaya ito, naguluhan si Boss Toyo, at atin panoorin muna. Atin balikan ang video at panoorin natin kung anong masasabi dito ni Boss Toyo. Saan niyo po nahukay? Sa probinsya ko namin. Taga saan po kayo ngayon? Sa Imus po. Ha? Imus. Galing pa Imus. Kumain na kayo? Pinakain na ba sila? Napakain ba kayo? Binigyan. Okay. Bukod doon, anong alam nyo dito sa dala nyo? Sa ano po, sa mga lola namin sa probinsya, nagsasabi na parang panahon pa daw po ng hapon na, ayun ang sabi na naman. Yung asawa niya, parang yun nag-ano sa inyo, na 1 and 2 ang inaano nila. Pero if ano sa inyo, sa tingin niyo po? Kakapatid nyo ang nakakuha nito. Ano yung binibenta nila ng 1M? Okay. Itaw natin. Tingnan natin. Kasi imposible siyang 1M eh. Kasi hindi siya gold. Tingnan, tama. Tingnan mga kababayan, bakit naman 1 million ang bato na yan? Hindi yan precious. Yung bato na yan ay pwedeng sign nga siya for buried treasures, yung nakabaon na mga panahon ng Hapon. Pero hindi worth 1 million ang carving na yan. Grabe naman. Binudul-budol yata si Boss Toyo eh. Kaya sabi na ni Boss Toyo, teka, tawagan ko ang kaibigan ko na may alam tungkol dito. Pero most definitely ay kahit 20,000 hindi pwedeng ibenta yan ng 20,000. For the sake of art, kung art man yan, ay pwedeng 500 pesos to 1,000 pesos ang presyo niyan, mga kababayan. Pero itong sinabi nila na 1 million, bakit magiging 1 million yan? Ibato lang, di ba? Bato. Pero ang katumbas niyan, kung talagang nahukay yan sa ilalim ng lupa, 2 meters deep, ang katumbas niyan ay milyones kasi meron ngang nakatago na treasure sa undernet sa mga signs na yan. Kaya kung napanood tayo, balikan nyo mga ka-TH kung kayo talagang naghukay niyan, balikan nyo ang site at dagdagan nyo ang hukay kung saan nyo nakuha yung carving ng nakaupo na Buddha na yan. Okay, so ito, balik na tayo kay Boss Toyo. Hindi siya kung ano-ano. Okay. So, Tawag natin. meron dito. Meron kasi nga pumunta dito sa amin na mag-isawa. Magkapatid. Magkapatid. Nahukay daw nila to. Sandstone carving eh. I don't know. Pero, so, Thailand.
So, they're asking, hindi ko nga alam, nahukay daw nila. I doubt. Tingnan ko nga. So, nagtanong lang ako sa expert. Saan yun nahukay? Sa ano Sa pa po? probinsya ho namin. Saan yung probinsya nyo? Kapis. Capiz. Tapos, so, kasi yung design niya, hindi malinaw sa akin eh. Wait, papa-steady mo. Yan. Yeah. So, parang Burmese god. Ano na, Burmese? Oo, parang Burmese god eh. So, posibilidad, kasi at that time, most of the Asian countries bumibisita sa bawat bansa eh, para makipag-trade. Ito sinabi ng expert ni Bustoyo, Burmese, pwedeng Burmese god. Kasi meron ding mga Burma, di ba? Mga Burmese gold bar or Burma gold bars na nakabaon sa Pilipinas. Kaya kung ganun ay related pa rin, kahit Cambodian gold bars meron eh. Kahit Cambodian yan or Burmese mini statue, mini carving ay well, kung totoong hinukay talaga yan ha, mga katiets, ay naniwala ako 70%. Bakit mo ibaon ang figurine o ang ganyan, ang carving, sabihin natin sa 2 meters deep, bakit mo ibabaon yan? Wala namang halaga yan. So ang ibinaon mo ay isang marking sa loob or ilalim ng lupa para kapag naghukay ka, nag-retrieve ka, yan ang unang hahanapin mo, yung figure na yan. At kapag nakuha mo yan, ay alam mo na 2 meters to 4 meters sa baba niya ay naroon na yung boxes of gold or sabihin natin golden Buddha na ibinaon. Kaya hindi yan ibabaon kung hindi importante kasi kung ano lang yan, carving lang na bato ay hindi na yan ibaon ng malalim. At saka sigurado ako na merong kasama ito ng mga bato na sa tingin ng ordinaryong tao ay mga bato lamang pero merong mga marka yun. Katulad ng bato na bilog na merong dot, mga triangular dot or square figures or square etching carvings. Mga bato na di kulay ang mga katabi niyan. So ang ibig sabihin, lalo na kapag may mga bute na katabihan na kulay brown at green, ay siguradong ano na, di ba? Jackpot na, mga katiets. Kaya meron akong, papakita ko sa inyo, ito yung nakuha namin noon sa lalim na 15 meters na, 15 meters ito nakuha, itong sandstone carving din ng mini Buddha na ito. Kaya nga, hindi lang natagpuan namin. Palagay ko bunker talaga yung hinukay namin noon dahil nga meron pang concrete slab sa ilalim ng napakalalim, mga 15 meters na. Merong semento, merong figurine na maliit na golden Buddha. So anong ginagawa doon, di ba? Meron talagang ibinaon, katulad nito. Kaya ito'y palagay ko, kung totoo man na hinukay sa ilalim ng lupa, well, yan ay sign ng napakalaking kayamanan. Okay, balik tayo kina Bustoyo at sa kanyang expert. So yung ibang ano nila, ibang pagkakakilanlan nila, minsan ginagawa nilang pinambabayad o pinang-exchange sa items. Okay, barter. Ng mga Buddha, lahat ng klase ng Buddha. Isa sa mga tinitingnan ko. Oo, so yun nga. So maraming salamat Sir Raman for your information. Malaking tulong. Thank you very much po. Salamat po. See you soon. Salamat. Kita-kits. See you sa live. Salamat. Thank you. Aha. Ito na. So yun ang problema. Ako, Patay na. kasi kung bibilin ko to without anything na proof, na 1,000, 500. Patay. Oh. Kasi para siyang decoration na lang siya, parang display. So, hindi natin malaman kung ano talaga. Unless meron talaga tayong makitang proof na, kunyari ito pag-aaralan natin. So, may mag-aaral kung saan ba talaga ito galing. Kasi, pero lahat nga kasi nga ito kaya na ulit gawin. So, hindi tayo nagkaroon ng problema.
So magkano kaya ang bili ni Bustoyo dito? Mabait naman yan si Bustoyo, pwedeng magbigayan ng pamasahe, di ba? So pinakamaliit na ibibigay siguro 1,000. Pakinggan nga natin. Layo pa nila. Ang layo pa nila. Bigyan natin siya pa masaya. Ayan. Balikat to. So, pas muna tayo dito. Hindi ko ito mabibili. Okay lang po. So, yun. Maraming salamat, sir. Thank you very much for visiting. Maraming salamat. Ayan, so pamasahe na nga. Pamasahe, sabi ko na eh. Pamasahe okay na yun kasi hindi naman barat sa pamasahe si Bustoyo, pang taxi ang ibibigay. Okay na rin, makapag-Jollibee na rin, di ba? Pero sa nasabi ko na kanina, mga ka-TH, sa dalawang ito, kung talagang nahukayan sa malalim na parte ng lupa, merong nakatago na something like Golden Buddha or Burmese Golden Buddha or Cambodian Golden Buddha na maliliit. Hindi katulad ng yung kay Rogelio. Yung kay Rogelio ay Emperor Golden Buddha yun eh. So merong mga maliliit lang na mga Golden Buddha katulad ng mga Tara sa Agusan na maliliit lang na nasa 4 inches lang ang haba. Okay, so napakagandang video courtesy ng ating kaibigang Bustoyo, ang Pinoy Pawn Stars na sikat ngayon. Well, very successful businessman. Hanggang sa muli mga ka-TH, anong palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section kung naniniwala ba kayo na ito'y treasure sign o hindi. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe para palagi tayong updated. Hanggang sa muli, paalam!